Dominant Protector. Credit to the author. 1661-70. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Galit na galit si Althea. Naging bodyguard ba ako ng asawa mo? Gayunpaman, kailangan pa rin niyang protektahan ang dalawang tao sa kotse. Ang isa ay ang kanyang biological na kapatid at ang isa ay ang kanyang junior sister. Parehong napakahalaga. Hindi na kailangang magtanong, kilala ko ang Blood-clad Netherworld Sect, mahinang sabi ni Althea. Isa itong organisasyong assassin na nagtatrabaho para sa pera. Ang mga maliliit na karakter na tulad nila ay mga tagapagpatupad lamang. Hindi nila malalaman ang impormasyon ng kanilang mga amo. Kumunat ang noo ni Terence. Kaya ito ay isang mamamatay na organisasyon. Hindi nakakagulat na hindi niya ito narinig noon. Iniisip niya kung saan niya sinaktan ang mga ito, pero parang may nag-hire sa kanila. Hindi makapagdesisyon si Queen sa kanyang sarili, bumaling siya sa kotse ni Terence, handang tanungin ang Sect Master kung ano ang gagawin. Gayunpaman, habang naglalakad si Queen, ibinaba ng Sect Master ang bintana at nagsabi ng isang salita, patayin. Oo. Sa utos ng Sect Master, lumingon si Queen, at ang tatlong Mystic Late Face Peak Masters ay pinugutan lahat. Hindi nila alam kung ano ang nangyari, patay silang lahat bago pa man sila makapag-react sa pagpatay ng Sect Master. Talagang tumyupad ito sa pangalan ng kanilang sekta. Sa sandaling ito, ang mga damit sa kanilang mga katawan ay naging duguan, at sila ay namatay din. Para naman kay Terence, pagkatapos lang niyang kumilos si Queen ay nakita niya ang sandata na ginamit niya. Isa lang itong gauze, isang maliit na accessory sa manggas niya. Gayunpaman, walang ni isang patak ng dugo dito. Maaaring ang bilis ay masyadong mabilis, o binalot ni Tita Queen ang gasa gamit ang kanyang tunay na chi. Ang mga pamamaraan ni Queen ay nagpapalpitate sa puso ni Terence, tila ang Sect Master at si Queen ay naging madali sa kanya sa Ice Palace, na nagbibigay sa kanya ng pagkakataong panakutin sila gamit ang energy bomb. Ngayong naisip niya ito, sobrang katawa-tawa niya noon. Kung talagang gusto siyang patayin ni na Althea at Tita Queen, matagal na siyang namatay nang walang anumang puwang para sa pagtutol. Noon, si Terence ay isang Mystic Late Face lamang, at ang tatlong Mystic Late Face Peak na Masters ay napatay lahat sa isang iglap. Hindi nila alam kung paano sila namatay. Let's go? Sabi niya. Inutusan ng Althea ang maliit na Queen na walang pakialam sa mga bangkay ng tatlong dilaw na disipulo ng Spring Sect. Oo. Bumalik si Queen sa kotse sa harap. Natulala sina Mrs. Duran at Mr. Duran. Hindi nila inaasahan ang isang magiliw na tao tulad ni Queen na kitili ng buhay ng tatlong tao sa isang iglap. Ito. Ngayon lang. Si Mrs. Duran ay natakot kaya hindi siya makapagsalita ng maayos. Sa kabilang banda, si Melba, na matagal nang nasa Hidden Duran family, ay hindi kasing takot ni Mrs. Duran. Wala lang, tatlong bandido lang. Huwag kang mag-alala sa kanila, hindi sila dapat pagsisihan, walang pakialam na sabi ni Queen. Tumango si Mrs. Duran, medyo natakot. Sila ay mula sa isang sinaunang sekta, normal lang na mamatay ang mga tao sa mga away. Si Josiah ay nabigla rin, ngunit sinubukan pa rin niya itong aliwin. Si Terence naman ay walang naramdaman. Naramdaman na lang niya na hindi worth it na kumuha ng mga assassin para patayin siya. Hindi madaling sanayin ang tatlong Mystic Late Face Peak Masters na ito, ngunit napatay sila sa isang iglap. Ito ay masyadong malungkot. Hindi maiwasan ni Terence na isipin ang dalawang Golden Class Masters na nakilala niya noong una siyang dumating sa Starfield City. Pinatay niya sila sa isang kanal, at tiyak na umiiyak sina Coldy at Irving sa oras na iyon. May mga assassin sa Blood-clad Yellow Spring Sect na namamahala sa mga assassinations. Natural, may mga tao rin na namamahala sa paglilinis ng eksena at pagharap sa mga bangkay. Ang mga taong ito ay karaniwang naghihintay ng hudyat mula sa mga assassin bago sila pumunta upang linisin ang larangan ng digmaan. Gayunpaman, walang signal sa loob ng mahabang panahon sa oras na ito. Naramdaman agad ng mga taong ito na maaaring may mali at sumugod sa pinangyarihan ng insidente.
Gaya ng inaasahan, hindi nila nakita ang bangkay ng kabilang partido, ngunit ang tatlong katao sa kanilang gilid ay pinugutan na at namatay. Nang makita ng pinuno ng mga taong ito ang eksenang ito, agad niyang dinihel ang telepono ng kanyang superior. Nangyari na ang ganitong sitwasyon noon, ngunit bihirang makakita ng tatlong tao na namatay ng sabay-sabay. Paano na? Natapos mo na ba ang misyon? Matapos makonekta ang tawag, isang madilim na boses ang nagmula sa kabilang linya. Kuya Norman, nabigo ang misyon. Pinatay ang tatlong asasin, hiwalay ang ulo sa katawan. Para silang pinatay sa isang galaw. Kung tutuusin sa sitwasyon, Earth class man lang. Ang pinuno ay nagbigay ng maikling pagpapakilala sa sitwasyon ng walang anumang emosyon. Ilang beses na nilang nakita ang ganitong bagay. Kahit na ang mga asasin ay maaaring mabaygo. Ibalik mo ang bangkay. Natahimik sandali ang lalaking tinatawag na kapatid na Norman bago niya inutusan ang pinuno. Oo. Ibinaba ng pinuno ang telepono at hiniling sa kanyang mga tauhan na ilipat ang katawan sa isang kotse sa di kalayuan, pagkatapos ay mabilis na umalis sa eksena. Si Terence at ang iba, sa kabilang banda, ay malapit na sa hangganan ng Hidden House Duran. Kaya sinasabi mo na inimbitahan ng Hidden House ang pamilya ni Josephine dahil sa iyo gusto nilang sip-sip ka, ang sect master ng Ice Palace. Inihinto ni Terence ang sasakyan sa harap ng Hidden House at tumingin sa Maringle na manor. Ano ang ibig mong sabihin sa pagyakap sa aking hita? Napakasakit pakinggan. Hindi ka ba maaaring maging mas maingat sa iyong sasabihin? Bahagyang namumula ang mukha ni Althea habang galit na sinabi nito. Okay lang basta nauunawaan mo ang ibig kong sabihin, sabi ni Terence sabay kibot balikat. Mahigit o mas kaunti. Galit na asar si Althea kay Terence kaya tumango siya. Pero mukhang hindi talaga gusto ni nanay at tatay ang Hidden House, pati si tita. Kailangan kong pag-isipang muli ang relasyon sa pagitan ng Ice Palace at ng Hidden House. Bahala ka. Wala akong magandang impresyon sa kanila. Hindi gusto ni Terence ang isang pamilya na halos iwanan si Josephine na matay sana siya sa niebe kung hindi siya pinalitan ni Devon. Medyo nakonsensya pa rin si Terence sa Sky Class Girl nagdusa siya sa lugar ni Josephine, at kung hindi dahil sa kanyang peking Ice Heart Jade Bone Body, malamang na na-freeze siya hanggang sa mamatay, at hindi siya magiging sect master ngayon. Tingnan muna natin kung ano ang iniisip ni nanay at tatay. Tumango si Althea at sinabi. Pumasok na kayo, Trixie, Josephine, at hindi ako titira dito, manatili tayo sa isang hotel sa labas. Kailan ang birthday party? Pupunta lang ako pagdating ng panahon. Walang magandang impresyon si Terence sa Hidden House Duran, at natural na ayaw niyang manirahan sa kanilang teritoryo. The day after tomorrow. Baka maraming bisita. Mabuti kung hindi mo gustong manirahan dito, sabi ni Althea. With regards to this, hindi siya pinilit ni Althea. Sa totoo lang, kung hindi lang siya ang may-ari ng Ice Palace ngayon, baka magtampo siya at hindi man lang matulad sa Hidden Duran family. Ngunit dahil pinili ng Ice Palace ang Hidden Duran family bilang kanilang mga mata at tenga, maaari lamang nilang panatilihin ang relasyong ito sa ngayon. 1662. Pagkababa ng Althea sa kotse, dinala ni Terence sina Josephine at Trixie sa isang random na hotel sa bayan at tumira. Pagkatapos noon, nagpa siya ang tatlo na maglibot sa bayan. Halos lahat ay kumakain at natutulog sa bukas sa daan, at walang anumang masarap na makakain. Lahat sila ay fast food, kaya nagpa siya si Terence na subukan ang lokal na pagkain. Si Trixie ay isang maliit na mahilig sa pagkain, at mahilig siyang kumain ng ganito at ganyan. Tuwang-tuwa siya nang makitang inihatid siya ni Terence para sa masarap na pagkain. Anong gusto mong kainin? Tanong ni Terence habang hawak niya ang kamay ni Trixie. Hindi ko alam. Maglakad tayo. Sabi ni Trixie. So, naglakad silang tatlo sa kalsada. Bagaman ito ay isang maliit na bayan, ito ay napakamaunlad, marahil dahil ang pamilyang Duran ay nakatago dito. Maraming mga restoran ang bukas pa rin sa gabi, at mayroong maraming libangan at mga lugar ng negosyo. Lumakad si Josephine sa gilid ni Trixie, hinayaan siyang hawakan ang kamay ni Terence habang hawak niya ang sarili niya.
Bagamat ang dalawa ay pangalawa at pangalawang asawa ni Terence sa pangalan, medyo masyadong kapansin-pansin para kay Terence na hawakan ang mga kamay ng dalawang magagandang babae sa labas, kaya binigyan ni Josephine ng pagkakataon si Trixie. Babalik si Trixie sa Ice Palace upang ipagpatuloy ang pagsasanay pagkatapos ng kaarawan ng nakatagong bahay na ito ng matandang master na sitang hindi na siya magkakaroon ng maraming pagkakataon na makipagkita kay Terence, at hindi ito pinansin ni Josephine, kung isa sa alang-alang na mayroon silang mahabang panahon sa unahan nila. Paano ang restaurant na ito? Itinuro ni Trixie ang isang restaurant sa hindi kalayuan, mukhang local specialty. Mukhang maganda. Kung gayon, gawin natin dito, walang pakialam si Terence kung ano ang kanyang kinakain basta't masaya si Trixie, at ganoon din ang iniisip ni Josephine. Naglakad silang tatlo patungo sa restaurant, at may isa pang grupo ng mga tao sa hindi kalayuan sa grupo ni Terence, naglalakad patungo sa parehong restaurant. Young Master, ang ganda ng dalawang babae na yan. Sabi ng isang binata na may asul na buhok na may kahabag-habag na anyo sa isang kalbong binata. Oh, ganun ba? Totoo ba yon? Medyo nagulat ang kalbo na tumawag kay Young Master. Ang kawawang asul na lalaking ito ay isang veterano sa larangan ng S*X. Nakita niya ang hindi mabilang na mga babae. Kung sinabi niyang hindi masama ang isang babae, dapat hindi talaga siya masama. Saan? Tanong niya. Diyan. Sabi ng asul na buhok habang tinuturo ang isang lugar sa di kalayuan. F*6. Nanlaki ang mata ni Young Master Yo habang nakatingin sa 3 taong itinuro ng asul na buhok. Biglang bumulaga ang mga mata niya ng pulang apoy, tingnan mo ng maigi, sino siya? Hindi ba't si Terence iyon? Unang nag-react yung yellow-haired guy, Young Master Yo, hindi kami natatakot sa kanya ngayon. Earth Class Peak Master ang blue-haired guy. Patayin natin siya. Hindi magandang gumawa ng gulo sa teritoryo ng aking tiyuhin. Nag-alinlangan kay Young Master. Nandito siya para dumalo sa piging ng kaarawan ni Old Master Duran. Kung gumawa man siya ng gulo dito, siguradong hindi siya papakawalan ng kanyang tiyuhin, ang padre de pamilya. At saka, may importanteng bisita dito. Kung ang pangyayaring ito ay sumire sa kalooban ng mahalagang panauhin, siya ay magiging isang makasalanan. Pero, ayaw niyang paalisin si Terence ng ganon-ganon lang. Ito ay isang beses sa 1,000 taon na pagkakataon. Sa normal na mga pangyayari, ang mga Earth Class Masters mula sa mga nakatagong bahay ay hindi papayagang makialam sa mga labanan ng karaniwang mundo, ngunit sa pagkakataong ito, dahil narito sila upang ipagdiwang ang kaarawan ng Hidden House, Young Master nagdala ka ng isang Earth Class na tagasunod. Bagamat si Young Master ikaw ang pangalawang Young Master, mayroon pa rin siyang talent sa alchemy. Maaari rin niyang pinuhin ang ilang mababang kalidad na Golden Class First Level Low Rank Elixir, kaya nagtipon din siya ng ilang lalaki sa paligid niya. Bagamat hindi maganda ang mga kasanayan ni Young Master Yu sa alchemy, kakaunti ang mga alchemist ngayon, lalo na sa antas ng mga nakatagong bahay at noble house. Ito ay sapat na mabuti upang gumawa ng mga espiritual na table task, hindi banggitin ang mga elixir. Kaya pala may puhunan ang kay-abangan ni Young Master. Hindi lahat ay makakagawa ng mababang uri ng Golden Class First Level Elixir. Sa makatuwid, ang Young Master ay karaniwang may pagkakataon kang pinuhin ang ilang mga uri ng elixir upang mapabuti ang kanyang lakas. Natural, mayroong ilang mga bayani ng Jiangho at mga individual na magsasaka na nagtipon sa paligid niya. Ang layunin ay humingi ng ilang elixir upang mapabuti ang kanyang paglilinang. Ang asul na buhok na ito ay isa sa kanila. Makatuwirang sabihin na ang Earth Class Masters ay ganap na naiiba sa mga punk. Sa kanilang mga mata, ang mga punk ay parang scum, ngunit para makater si Young Master, kinulayan pa rin nila ang kanilang buhok na kapareho ng kulay ng mga punk. Anong problema? Ang aming Young Master na pinuntahan mo para sunduin ang mga babae, sino ba ang nagsabing pumunta siya para manggulo? Iminungkahi ng madilaw na buhok, sa mga oras na iyon, kung ang kabilang partido ay gumawa muna ng gulo, kung gayon ito ay walang kinalaman sa atin. Binubuli nila ang mga kapamilya natin sa teritoryo ng tagong pamilya ng Duran. Kailangan nating kumilos. Makatwiran ang bagay na ito kahit anong mangyari. Iyan ang akma.
Young Master, tumango ka at tinapik ang balikat ng lalaking may dilaw na buhok, mukhang marami kang natutunan matapos akong mag-aral sa paaralan ng ilang araw. Sunduin natin ang mga babae. Kung ayaw ng lalaking iyon, huwag mo kaming sisihin sa pagiging masungit. Young Master, ikaw, ang mas maiksing babae sa gitna ay parang girlfriend ni Terence. Huwag muna natin siyang hawakan, puntahan mo ang katabi niyang babae. Siguradong hindi siya girlfriend ng lalaking iyon. Kung hindi tama na makipag-hook up tayo sa girlfriend niya. Hindi natin hahayaang malaman ito ng mga tao sa ganitong lugar. Paalala ng lalaking dilaw ang buhok. Napakilig din ako doon sa nasa gilid. Palihim yung nasa gitna at parang tusong babae, parang Josephine. Puno ng evil tricks. Puro maganda yung nasa gilid. Tamang-tama sa panlasa ko. Young Master, sabi mo, asul na buhok, maganda pa ang mga mata mo. Ilang taon na akong hindi nakakakilala ng ganoon kataas na kalidad na babae. Kung hindi ko siya mahawakan, hindi ako mapakali. Hindi ako makakatulog ng maayos sa gabi. Habang papalapit siya, mas naramdaman mong si Josephine ay napakaganda. Nangangati ang kanyang puso at hindi na siya makapaghintay. Sabay na narating ng dalawang grupo ang pasukan, parang magkikita ang mga kalaban sa makipot na daan. Young Master, ikaw naman, naunang lumakad papunta kay Josephine. Sa asul na buhok, isang Earth Class Early Phase Master, sa paligid, nakaramdam siya ng kagaanan. Ang Terence na iyon ay Mystic Late Phase Peak lamang, ang pagpatay sa kanya sa ilang segundo ay parang nakikipaglaro sa kanya. Earth Class at Mystic Late Phase Peak, sila ay dalawang ganap na magkaibang mga antas, at habang ito ay isang antas lamang, ito ay isang ganap na magkaibang antas. Hanggat ang Earth Class ay hindi masyadong mahina, ang pagtalo sa Mystic Late Phase Peak ay magiging madali at kaaya-aya. Beauty, nagkataon lang, nagkita tayong muli. Young Master, na sinabi mo kay Josephine ang nakangiti. Napatalon si Josephine sa biglang kalbo ng ulo saan nanggaling ang lalaking ito. 1663. Bukod dito, hindi pa nakita ni Josephine ang lalaking ito. Kailan sila muling nagkita? Haha, nakalimutan mo. Noong nasa Starfield tayo, nasa X-Square tayo. Young Master, ikaw ay isang dalubhasa sa pagpili ng mga babae, at alam niya kung paano gumawa ng kasinungalingan. Nakita niya na si Josephine ay kasama ni Terence, at nahulaan na si Josephine ay maaaring mula sa lungsod ng Starfield. Kahit papaano ay kilala niya si Terence, at nakapunta na siya noon sa lungsod ng Starfield, kaya binanggit niya ang isang lugar sa Starfield. Kadalasan, ang mga taong walang magandang memorya ay malito sa kanyang malabong sagot. Magtataka pa nga sila kung kilala ba talaga nila ang taong ito at nakilala na nila ito noon pa. Ngunit hindi pa siya nakapunta sa X-Square, napakalayo nito mula sa unang high school ng Starfield, at bago niya nakilala si Terence, nagtitinda siya ng barbecue para sa kanyang ina, wala siyang oras na pumunta sa X-Square. Hindi pa siya nakakapunta sa lugar na iyon pagkatapos niyang makilala si Terence. Kaya sumimangot si Josephine at sinabing, maling tao ka siguro. Hindi pa kita nakikita. Siyempre, kung ito ay ilang mga walang kabuluhang babae, sa sandaling ito, kapag nakita nila ang mga damit na may tatak na Young Master, maaari nilang samantalahin ang sitwasyon at direktang sabihin, ikaw, ito. Pagkatapos ay nag-uusap silang dalawa at bawat isa ay kukuha ng kailangan nila. Ngunit si Josephine ay hindi ganoong uri ng tao. Kahit na hindi niya kasama si Terence, hindi niya gagawin ang ganoong bagay, lalo na sa kanya. Hindi ako nagkamali, ikaw talaga yon. Young Master, you laughed. Noon, sinabi ko na gusto kitang ituloy at bigyan ka ng BMW. Sabi mo ay consider mo ito. Nakalimutan mo na ba? Young Master, patuloy mong ginamit ang kanyang paraan ng pagkuha ng mga babae, atake ng pera. The Hidden House, ikaw ay isang pamilya na gumawa ng mga elixir, kaya natural, mas mayaman sila kaysa sa karaniwang nakatagong bahay. Ang mga ordinaryong tagong bahay ay kailangang mag-isip kung saan kukuha ng pera at humanap ng paraan para masuportahan ang isang ordinaryong bahay para kumita ng pera para sa kanila, ngunit hindi na kailangan ang Hidden House mo. Maaari silang kumita ng maraming pera sa pamamagitan ng pagbebenta ng mga elixir. Tapos ka na ba? Nagsalita si Terence bago pa makapagsalita si Josephine, tinitigin ang kalbong lalaki na may interes.
Hindi niya akalain na ganoon pala kaangas ang lalaki pagkatapos matamaan ng bowling ball noong nakaraan. Medyo nalito si Terence, naghahanap ba ng gulo ang lalaki. Matapos magduso ng ilang sunod-sunod na pagkatalo, naglakas loob pa rin siyang tumambay sa kanyang harapan. Hindi ba siya natatakot na mabugbog ulit? Ngunit nang makita ni Terence ang mga tagasunod sa likuran niya, naintindihan niya. May Earth-class early phase na sumusunod sa kanya. Hindi nakakagulat na ang bata ay napakayabang, akala niya siguradong magkakaroon siya ng Terence. Sabi ko, kuya, hindi ka ba busybody? Bagamat may hinanakit tayo, may nakilala akong kakilala dito, at hindi ito makakaapekto sa inyo ng iyong asawa, kaya bakit ka ba nababalisa? Young Master tumingin ka kay Terence at sinabing hindi nagmamadali. Kung tapos ka na, maaari kang maligaw. Kailangan mo bang bigyan kita ng sipa at hayaan kang maglakbay sa kalawakan? O gusto mo bang maglaro ng flying man? Hindi sumagot si Terence sa Young Master Yu, ngunit direktang binalaan siya. Young Master, hindi mo napigil ang magalit. Sabi ko, hindi ka ba masyadong mayabang? Bata, teritoryo ito ng Hidden Duran family. Since pwede kang pumunta dito, I'm afraid you're also a guest of the Hidden Duran family, right? I don't want to make a big deal out of this. Hindi mo ba alam kung ano ang nangyayari? Sa totoo lang, ang biglaang pagsulpot ni Terence dito ay naging dahilan para hulaan mo si Young Master kung bakit nandito si Terence. Iyon ay ikawalong kaarawan ni Old Master Duran, at si Terence ay maaaring kumakatawan sa ilang kamag-anak upang ipagdiwang, ngunit tiyak na hindi ito isang napakalapit na kamag-anak. Ang mga kamag-anak na malapit sa Hidden Duran family ay nasa banquet hall ng Hidden Duran family, gaya ng kanyang panganay na tiyuhin at panganay na kapatid. Tanging ang pangalawang Young Master ng kanyang pamilya ang lalabas para magsaya. Ang bahagyang mas mahahalagang tao ay kumakain lahat sa banquet hall. Kaya Young Master, hindi ka natakot sa background ni Terence. At saka, kanina pa siya nagtanong-tanong, at wala siyang narinig na tagong bahay na may ganoon, kaya hindi siya natakot. Terence, honey, baliw ba ang lalaking ito? Sinulyapan ni Trixie si Young Master at sinabi kay Terence, sinabi ni Josephine sis na hindi pa niya ito nakita, at kinakausap pa rin niya ang kanyang sarili, nag-hallucinate ba siya? Bakit hindi mo siya gamutin? Sa tingin ko rin. Kung gusto mong magamot, maaari kang magpatuloy sa pagsunod sa amin. Tumango si Terence. Dahil doon, hindi ka pinansin ni Terence at pumasok sa restaurant kasama sina Trixie at Josephine. Terence, Josephine. Young Master, alam mo ang pangalan ng 2 taong ito, si Josephine. Ito ay isang magandang pangalan. Sa sandaling ito, Young Master, ay mas tiwala ka. Dahil tinawag ni Trixie na asawa si Terence, tiyak na girlfriend siya ni Terence, at kapatid niya si Josephine, kaya wala siyang kinalaman kay Terence. It was reasonable for him to hit on girls, at kapag nag-away sila, magkakaroon siya ng dahilan. Kaya, Young Master, hindi mo pinakinggan ang payo ni Terence at sinunod mo siya muli, hindi mo talaga naaalala, Josephine. Kung sa tingin mo ay hindi magagawa ng BMW, maaari kitang bilhan ng Lamborghini. Young Master, palagi kang handang gumastos ng pera sa mga babae. Bagamat hindi gaanong kalakihan ang kanyang baon, kapag palihim niyang napino ang ilang medicinal pill at naibenta ang mga ito, magkakaroon siya ng maraming pilak. Mukhang may sakit ka talaga. Kailangan talaga kitang gamutin. Habang nagsasalita si Terence, lumitaw ang ilang pilak na karayom sa kanyang kamay at tinusok niya ito sa katawan ni Young Master Yu. Young Master, hindi mo man lang namalayan ang nangyayari bago lumambot ang kanyang mga paa at lumuhod sa lupa, hindi na makatayo. Ikaw. Anong ginawa mo sa akin? Young Master, nabigla ka nang bigla niyang naramdaman na nawala lahat ng pakiramdam ng kanyang mga binti. Bagamat isa rin siyang practitioner, paano siya makakapag-react ng kasing bilis ni Terence? Kaya nang kumilos si Terence, wala na siyang oras para mag-react. Wala naman. Nakita kong medyo hyperactive ka at parang hindi nakikinig ang mga paa mo sa mga utos ko. Sabi ko sa'yo wag mo akong sundan, pero sinundan mo pa rin ako, kaya ginamo ko ang mga binti mo at napilayan ko. Mahinang sabi ni Terence. Little brat, nililigawan mo si kamatayan. Anong ginawa mo sa Young Master mo?
Nakita rin ng mga lalaking may dilaw na buhok at asul ang buhok, ngunit hindi nila inaasahan na gagawin ito ni Terence. Huli na silang mag-react, at Young Master nakaluhod ka na nang tumakbo sila sa harapan niya. Patayin siya. Young Master, hindi mo inaasahan na si Terence ay magiging napakabagsik, na napilayan ang kanyang mga binti sa isang galaw. Hindi niya alam kung ano ang ginagawa ng kabilang partido, ngunit kahit na ano iyon, Young Master, medyo nababalisa ka. Kung siya ay naging may kapansanan, paano niya kukunin ang mga babae? Anak, ano bang ginawa mo kay Young Master? Mabuti pa bilasan mo na si Young Master. Kung hindi, huwag mo akong sisihin sa pagiging impolite. Mas may karanasan ang asul na balahibo, at masasabi niyang gumamit lamang si Terence ng ilang karayom para ma-disable ang binti ni Young Master. 1664. Ito ay dapat na katulad ng pressure point kung fu sa martial world. Dapat may paraan para malutas ito, kaya gusto niyang pagalingin muna ni Terence ang binti ni Young Master, pagkatapos ay tuturuan niya ng leksyon si Terence. Hindi ko na maayos, sira na. Hindi ka. Ngumiti si Terence. Gaano ka walang galang. Huwag kang magsalita ng kalokohan sa kanya. Ilang acupuncture point lang ang tinusok niya sa binti ko, at kayang lutisin ito ng tiyuhin ko. Patayin mo na lang ang batang ito. Young Master, ikaw ay isang alchemist, at nagsagawa siya ng ilang pananaliksik sa medisina. Expert din sa acupuncture ang tiyuhin niya, kaya hindi siya masyadong nagpanik. May dahilan ito, at kung papatayin niya si Terence, walang magsasabi ng kahit ano. Walang problema, Young Master, ikaw. Tumango ang asul na buhok. Kaya mo ba akong patayin? Ikaw. Hindi napigilan ni Terence na matawa. Oo, ako lang. Nalantad agad ang lakas ng blue-haired guy. Kid, I heard you're a mystic late face speak. Do you think you're very awesome? But what do you think now? Oh. Mahinang sagot ni Terence at pinakawalan ang kanyang Earth class aura. Sinabi niya sa asul na buhok, Earth rank. Napakalakas ba nito? Sa tingin ko ako ay pareho. Nagbago ang mukha ng asul na buhok, hindi niya akalain na magiging Earth class si Terence, kasing lakas niya. Siyempre, mas nabigla ang yellow-haired teenager at Young Master. Matapos ang dilaw na buhok na binatilyo at Young Master ay nagkatinginan kayo, ang dilaw na buhok na binatilyo ay natakot na nagsalita, Ikaw. Ikaw. Nagtatago ka na naman ng lakas. Hindi ko itinago ang aking lakas, hindi ba? Mahinang sabi ni Terence. Imposible. Early phase ka lang mystic nung inaway mo ako, tapos late phase ka na mystic nung nakita kita sa gate ng school, tapos Earth class early phase ka na. Hindi makapaniwalang sabi ng lalaking dilaw ang buhok. Hindi ba ako pwedeng mag-level up? Tumingin si Terence sa lalaki na parang tulala, nag-level up na ako. Kalokohan ang sinasabi mo. Paano ka nag-level up ng ganoon kabilis? Tanong ni Blondie. Huwag kang makipag-usap sa kanya ng walang kaparirikon, haharapin ko siya. Naramdaman ng lalaking may asul na buhok na walang kabuluhan ang mga salita ng lalaking may dilaw na buhok, kahit na si Terence ay isang early phase na mystic, isa na siyang Earth class ngayon. Kailangan niyang mag-ingat. Sa kabutihang palad, matagal na siyang sikat, at kung talagang nakalusot si Terence sa Earth class gaya ng sinabi niya, may pag-asa pa siyang matalo si Terence. Gayunpaman, hindi siya gaanong kumpiyansa gaya ng dati. Sa isang labanan sa pagitan ng Earth class Masters, hindi lang ito tungkol sa pagkakaiba sa lakas, iba pang mga kadahilanan ay mahalaga din. Halimbawa, ang kalidad ng kanilang mga pamamaraan sa paglilinang, ang antas ng kanilang mga diskarte sa martial arts, ang kanilang karanasan sa pakikipaglaban, ang kanilang swerte, at iba pa. Ang labanan sa pagitan ng dalawang Earth class Masters ay hindi tulad ng labanan sa pagitan ng Earth class at Mystic class, basta may pagkakaiba ng isang level, ang kalaban ay maaaring talunin ng isang panig. Ito ay isang karaniwang sitwasyon bago ang Mystic, ngunit pagkatapos ng Mystic, nagkaroon ng malaking agwat sa pagitan ng Earth class at Mystic class. Ito ay hindi isang labanan na maaaring mapanalunan sa pamamagitan lamang ng lakas, maliban kung ang pagkakaiba ay malaki. Halimbawa, ang Earth class late phase at Earth class early phase, o kahit isang level na mas mataas, Sky class at Earth class. Kahit na ang Sky class early phase at Earth class late phase peak, malaki pa rin ang pagkakaiba.
Kaya naman, hindi siya masyadong nagtitiwala kay Terence, ngunit hindi rin siya masyadong nag-aalala. Isa ka ring Earth rank. Sana hindi mo ako biguan. Nagseryoso ang mukha ng asul na buhok. Matagal na akong nakakaaway ng kapantay ko. Nakakainis talaga ang mga pagbabawal na itinakda ng Hidden House Committee. Sana hindi ka na maging pawn this time. Ha! Siyempre gagawin ko ang lahat. Makakasiguro ka. Ngumiti si Terence, ngunit sa loob-loob niya ay labis siyang kinakabahan. Ito ang kanyang unang pagkakataon na lumaban sa isang Earth class, at ang boss na si York mula noon ay hindi na naiilang ang lalaking iyon ay duwag, at pagkatapos na masabugan siya ng isang beses, nagkaroon siya ng anino sa kanyang puso, hindi na siya nang ahas na labanan siya ng harapan. Anong biro? Ngunit ang asul na balahibo na ito ay hindi ganoong uri ng tao. Binigyan niya ng impresyon si Terence na siya ay isang matatag at malalim na tao, na hindi tumutugma sa kanyang mukhang gangster. Nakaramdam si Terence ng kakaibang pressure mula sa kanya. Ilabas mo ang iyong armas. Sabi ng asul na balahibo habang nakatingin kay Terence. Bagamat gusto niyang master na patayin niya si Terence sa lalong madaling panahon, ang kabilang partido ay isang master na kapareho niya. Hindi niya ito mapapansin. Armas. Wala akong armas. Mahinang sabi ni Terence. Oh. Kumurap ang asul na balahibo, hindi inaasahan na sasabihin iyon ni Terence. Hindi siya sigurado kung si Terence ay talagang walang armas, o kung siya ay nagpapanggap lang, hindi kailangan ng iyong diskarte sa pakikipaglaban. Gayunpaman, mayroong ilang mga kasanayan sa militar na hindi nangangailangan ng mga armas. Sa mga martial skills na pinapraktisan ng asul na buhok, may ilan na hindi nangangailangan ng armas, kaya hindi niya ito nakitang kakaiba at nagtanong lamang. Martial arts. Anong martial skill? Napakurap si Terence. Hindi mo alam. Huminto ang asul na buhok at tumingin kay Terence ng kakaiba. Sabihin mo sa akin ang tungkol dito. Alam ni Terence na may mali. Kakabreak niya lang sa Earth class, at maraming bagay ang hindi niya alam. Hindi niya tinanong si Althea tungkol dito, at naiintindihan niya ang mga armas na sinasabi ng asul na balahibo, ngunit hindi niya naiintindihan ang martial arts. Haha, kunin mo ito. Hindi nagpaliwanag ang asul na buhok. Bigla siyang tumawa at lumipad. Ang kanyang mga kamay ay naging hugis ng mga kuko ng agila, at naglabas siya ng kakaibang gugu na tunog mula sa kanyang bibig. Sumigaw siya, Mad Eagle Thunderbolt Claw. Sa sigaw ng asul na buhok, ang tunay na enerhiya sa paligid ng katawan ng asul na buhok ay biglang naging isang malabong kulay asul na kulay. Ang kanyang pares ng mga kuko ay tila talagang naging mga kuko ng agila, na nakabalot sa isang mahinang nakikitang tunay na enerhiya. Sa ilalim ng epekto ng refraction ng liwanag, mukhang kakaiba ito. Nagsalubong ang mga kilay ni Terence na pagtanto niya kung ano ang hindi niya napansin. Sa wakas ay alam na niya kung ano ang martial arts. Ang asul na buhok na ito pala ay nag-practice din ng martial arts techniques bilang karagdagan sa internal cultivation. Gayunpaman, noong nasa Mystic class si Terence, wala pa siyang narinig na sino mang nagsasanay ng martial arts. Kahit na ang mga pisikal na masters ay bihirang magkaroon ng espesyal na martial arts. Nang tanungin siya ng blue-haired guy kung ano iyon at sinabi niyang hindi niya alam, nagulat ang blue-haired guy. Nangangahulugan ito na ito ay isang karaniwang bagay, at hindi niya alam. Ang tanging posibilidad ay ito ay isang bagay na tanging Earth Class Masters at mas mataas ang maaaring matuto, at ang Mystic Class Masters ay hindi maaaring. Ngunit ang mga kuko ng asul na balahibo ay dumarating na para kay Terence. 1665. Biglang naramdaman ni Terence ang napakalakas na puwersa na dumidiin sa kanya, na nagparamdam sa kanya na para siyang nasusuka. Nagmura si Terence sa kanyang malas, hindi niya tinanong ang Althea girl tungkol sa Earth class noon, at muntik na siyang malagay sa gulo. Sa pagtingin sa mga kuko, si Terence ay hindi nang ahas na harapin sila ng direkta. Mabilis siyang umiwas sa likod. Kung hindi dahil sa kanyang chinggang, nahuli na sana siya ng asul na balahibo. Gayunpaman, ang hangin mula sa mga kuko ng asul na balahibo ay tumama pa rin sa mukha ni Terence, at naramdaman ni Terence na ang kanyang mukha ay hinihiwa ng kutsilyo. Phew! Hinawakan ni Terence ang kanyang pisngi, at isang dagwang sugat ang lumitaw sa kanyang kamay. Duguan siya.
Ngunit nadama ni Terence ang swerte masasaktan siya kung siya ay nahuli. Kakasimula pa lang ng labanan, at dehado na si Terence. Siya ay nasa isang mahirap na posisyon. Wala siyang kakayahan sa martial arts, at iyon ang pangunahing dahilan kung bakit dehado si Terence. Noong nasa Mystic class siya, palaging ginagamit ni Terence ang kanyang sariling lakas upang labanan ang kanyang mga kaaway ng direkta, walang panlilinlang na masasabi, at kung sino ang mas malakas ay magiging mas malakas. Pero ngayon, iba na talaga, hindi siya inaway ng kanyang kalaban, ngunit nanalo sa mga galaw. Gayunpaman, kahit na alam ni Terence ang pagkakaiba ng lakas, wala siyang magagawa. Huli na para matuto ng martial arts ngayon. Ang pangalawang galaw ng Mad Eagle Thunderbolt Claw, ang Divine Eagle ay nagwagwag ng buntot nito. Ang asul na balahibo ay hindi nagbigay kay Terence ng pagkakataong makahinga, naglunsad siya ng pangalawang pag-atake kay Terence sa sandaling umiwas siya sa una. Ang kanyang katawan ay biglang umindayog sa hangin, tulad ng isang black lightning, at inatake muli si Terence gamit ang isang malakas na hangin na nabuo ng purong chi. Mapait na umiyak si Terence sa kanyang puso. Ito ay isang malaking kawalan ng mga individual na practitioner ay tinatrato ng iba sa mga mula sa bahay at sekta. Ngunit, ang pag-iisip tungkol dito ay isang bagay hindi niya kayang aminin ang pagkatalo, hindi ba? Hindi lamang siya mawawalan ng mukha, ngunit ano ang mangyayari kay Josephine kung aaminin niya ang pagkatalo? Hahayaan niya ba si Young Master na bawiin ito? Kaya kahit anong mangyari, hindi kayang sumuko si Terence. Sa puntong ito, kailangan niyang lumaban. Haha, bata, nakalusot ka lang sa Earth class. Wala ka pang natutunang martial skills, di ba? Ang asul na buhok na lalaki ay tumawa, ngunit ang kanyang kuko ay hindi bumagal, sa lahat ito ay umabot sa ulo ni Terence. Martial arts. Siyempre ginawa ko. Likas na hindi maipalm ni Terence ang asul na balahibo na wala siyang alam. Kung nangyari iyon, ang asul na balahibo ay magiging mas walang prinsipyo, at siya ay pahihirapan ng isang panig. Kaya kinailangan munang magsinungaling ni Terence sa kanya. Nakatingin sa asul na balahibo sa ibabaw niya, itinikom ni Terence ang kanyang mga ngipin at ipinadala ang sining ng Dragon Mastery, itinuon ang lahat ng kanyang lakas sa kanyang kanang kamao. Bigla siyang tumalon, hindi pinapansin ang mga kuko ng asul na balahibo. Ang iniisip ngayon ni Terence ay hindi mahalaga kung siya ay mahuli, basta't hindi ito isang mahalagang bahagi. Maaari niyang dahan-dahang pagalingin ang kanyang sarili at bigyan muna ng mapanirang suntok ang asul na balahibo na ito. Kung hindi siya aawayin niya, aawayin siya nito. Kung ilang beses silang mag-away ng ganito, maaari niyang pagalingin ang sarili niyang mga sugat, ngunit hindi niya magagawa. Kung gumamit siya ng masyadong maraming galaw na magiging sanhi ng paghihirap ng magkabilang panig, kung gayon ang magdurusa sa huli ay ang asul na buhok pa rin. Tumataas na kamao ng dragon. Walang alam si Terence tungkol sa mga galaw o martial arts, at wala siyang maisip na pangalan kaagad, ngunit para Dayan ang asul na balahibo, biglang naalala ni Terence na dati siyang nakikipaglaro sa street bully apat na kasama sina Shale at Yasi sa bahay. May isang galaw na tinatawag na tumataas na Dragon Fist, at ang paggalaw ni Terence ngayon ay halos kapareho din ng tumataas na Dragon Fist, na sinuntok ang asul na balahibo sa hangin gamit ang kanyang kanang kamao. Medyo magkatulad ito, kaya nilagay lang ni Terence ang pangalan dito. Nang sabihin ni Terence ang pangalang Rising Dragon Fist, halatang nagulat ang asul na balahibo. Hindi pa niya narinig ang martial skill na ito dati, ngunit ang mga galaw ni Terence ay sobrang pamilyar. Bigla niyang naalala na noong nag-arcade siya kasama si Young Master Yu kanina, parang ginamit ng mga karakter sa laro ang move na ito. Sa katotohanan, may mga taong gumamit ng ganitong uri ng panlilinlang. Ang baliw na kamay ng Eagle Thunderbolt ng asul na buhok ay dapat na napakalakas, lalo na ang pangalawang estilo, ang Eagle Tail Wagging. Dumiretso ito sa ulo ni Terence, ngunit dahil sa Rising Dragon Fist ni Terence, nag-alinlangan siya at hindi alam kung paano magre-react. Sa huli, ang kanyang mga kuko ay hindi umabot sa ulo ni Terence, ngunit sa kanyang balikat. Sa isang iglap, lumitaw ang 5 butas ng dugo sa balikat ni Terence. Dumaloy ang dugo sa isang iglap, ngunit ang kamao ni Terence ay dumaikit pa rin malapit sa katawan ng asul na buhok, na tumama sa mukha ng asul na buhok.
Ang malakas na puwersa ay nagpalipad sa katawan ng asul na buhok kasama ng puwersa ni Terence, na mabigat na bumagsak sa lupa sa hindi kalayuan. Nagluwa siya ng isang bibig ng dugo. Gayunpaman, bagamat mukhang dumudura ng dugo ang asul na balahibo at namamaga ang kanyang mukha, hindi ito malubhang pinsala. Ang dugong inilabas niya ay mula sa pag-atake ni Terence, hindi iyon panloob na pinsala. Ang pamamaga sa kanyang mukha ay isang panlabas na pinsala lamang. Ang suntok ni Terence ay hindi tumama sa anumang mahahalagang bahagi, kaya wala siyang magawa sa lalaking may asul na buhok. Kaya, mukhang pareho silang nasugatan, ngunit sa katunayan, si Terence ang nakaranas ng ilang nakatagong pagkatalo. Mad Eagle Thunderbolt Claw, malakas na kasanayan iyon. Si Terence ay kumilos na parang wala siyang pakialam, ngunit sa totoo lang ay huminto siya sa oras. Ginamit ni Terence ang sining ng Dragon Mastery para pagalingin ang kanyang balikat. Medyo seryoso ang kuko maging ang talim ng balikat ni Terence ay nabali ng asul na balahibo. Hindi man niya ginamo ang sugat, kailangan man lang niyang pagalingin ang sirang buto. Kung hindi, makakaapekto ito sa flexibility ng kanyang braso at siya ay nasa isang malaking kawalan. Rising Dragon Fist. Tinatawag mo itong martial technique. Ang asul na balahibo ay nanunuya sa kapangyarihan ng Rising Dragon Fist ni Terence. Ang akala niya ay isang malakas na galaw iyon, ngunit isa pala itong ordinaryong suntok. Walang espesyal tungkol dito. Ito ay karaniwan. Katulad lang ito ng tumataas na Dragon Fist sa laro, ngunit sa katunayan, ito ay para lamang sa palabas. Sa pag-iisip pabalik sa reaksyon ni Terence sa martial arts, ang asul na balahibo ay may magaspang na ideya kung ano ang nangyayari. Hindi alam ni Terence ang anumang martial arts, ngunit ayaw niyang aminin ang pagkatalo, kaya ginaya niya ang isang hakbang mula sa laro at gumawa ng Rising Dragon Fist, upang takutin siya. Kung hindi dahil sa asul na buhok na nag-aalangan tungkol sa pangalan ng skill, naniwala siya na nahawakan na niya ang ulo ni Terence at pinatay na siya. 166. Siyempre, iyon lang ang nasa isip niya na iwasan ni Terence ang pag-atake nang hindi gumagamit ng kahit ano, ngunit hindi siya maaaring magpatuloy sa pag-iwas, kailangan niyang harapin ito. Of course it is. Magkakaroon pa ng mas malalakas na galaw mamaya. Matapos pagalingin ni Terence ang kanyang talim sa balikat, nagsimula na siya sa susunod na hakbang ng kanyang plano. Isang mas makapangyarihang pamamaraan. Nakapos ang asul na buhok, ngunit hindi nagmamadaling labanan si Terence. Sa ganang kanya, si Terence ay isang practitioner lamang nakaka-rating lang sa Earth class, at wala pa siyang martial skills. Ang asul na buhok ay 100% sigurado na kaya niyang pabagsakin ang isang kalaban na tulad nito, kaya hindi niya inisip na guluhin ng kaunti si Terence. Pagkatapos ng lahat, bilang isang Earth class, ang pagtapak sa isa pang Earth class na kalaban ay isang napakakasasyang bagay na gawin. Ito ay isang pambihirang pagkakataon. Oo, tinatawag itong vacuum wave fist. Sabi ni Terence. Isa ito sa mga taktika mula sa Street Tyrant 4, at ginagamit niya ito para bilhin ang sarili niya ng ilang oras. Vacuum wave fist. Saglit na natigilan ang asul na buhok bago ito humagalpak ng tawa. Sabi ko, bobo ka ba sa paglalaro? Vacuum wave fist. Sa tingin mo ba nakikipaglaban ka sa Tyrant sa kalye? Oh, natutunan ko ang mga galaw ko sa laro. Tama ka. Binabati kita, ngunit walang gantimpala, sabi ni Terence. Ha. Halika, tingnan ko kung ano ang natutunan mo. Ngayon, ang asul na balahibo ay sigurado na si Terence ay kalokohan lamang. Wala siyang alam sa anumang martial arts, at lahat ng tinatawag na martial arts ay ilang random na bagay lang na pinagsama-sama niya para takutin ang mga tao. Napakalakas ng hakbang na ito. Sa laro, ito ay tinatawag na ultimate move. Kailangan mong mag-ingat. Hindi maganda kung nasugatan ka. Ikaw na mismo ang nagsabi, narito ka para ipagdiwang ang kaarawan ng Elder ng Hidden House Duran, at nandito rin kami, kaya. Alam mo. Hindi alam ni Terence kung ano ang sinasabi niya, ngunit kailangan niya ng oras. Walang imak ang asul na buhok. Anong ibig mong sabihin dyan? Hindi niya maiisip na manghingi ng awa, di ba? Makakaawa ka. Mapapagaling mo ang binti mo, young master, pagkatapos ay iwan mo sa amin ang iyong babae at gumapang sa ilalim ng aking pandiya. Pagkatapos, matatapos na ang usaping ito.
Naku, hindi katakatakang sinasabi ng mga tao na parang Panginoon, parang utusan. Ang Panginoon ay may mga maling akala, ikaw din. Humihingi ng awa. I think you're more like me begging for mercy. I'm just reminding you out of good intentions. Natatakot ako na baka mapatay ka kapag ginamit ko ang malaking galaw ko. Hindi mo pa rin ba alam kung ano ang nangyayari? Ang Pandiya naman, ipaubaya mo na sa misteryo na iyon. Bali ang mga paa niya kapag nakahiga siya sa lupa, kaya mas madali siyang gumapang. Sabi ni Terence. Wayayayayayaya. Asul na buhok, patayin ang batang ito at paghiwalayin natin ang dalawang babae sa kanya. Young Master galit na galit kapag katapos marinig ang mga salita ni Terence, ngunit hinihintay din niya si Terence na maging napakayabang. Sa ganitong paraan, magkakaroon siya ng dahilan kung papatayin niya si Terence. Si Terence ang unang nagsimula nito at wala itong kinalaman sa kanya. Huwag kang mag-alala, Young Master ikaw. Tumango ang lalaking may kulay asul na buhok at gumawa ng kakaibang kilos sa hangin. Let me see your so-called vacuum wave feast. Ngunit bago iyon, nais kong matikman mo ang aking kapangyarihan. Ang ikatlong galaw ng Wild Eagle Thunderbolt Claw, Wild Thunder Lightning. Kasabay nito, ang asul na balahibo ay sumugod kay Terence ng napakabilis. Ang kanyang katawan ay parang baliw na agila, parang kometa, na umaakay kay Terence. Ang ganitong uri ng bilis, ang ganitong uri ng lakas, ang isang ordinaryong tao ay hindi magkakaroon ng madaling oras kung sila ay tamaan. Gayunpaman, hindi umiwas si Terence. Sa halip, pinagdikit niya ang kanyang mga palso at gumawa ng kakaibang galaw, vacuum wave feast. Boom! May malakas na tunog na parang mga meteorite na tumatama sa isa't isa. Hindi kalayuan sa harap ni Terence, mayroong isang malaking alon ng purong chi. Ang sentro ng banggaan ay ang katawan ng asul na buhok. Sa malakas na tunog na ito, ang katawan ng asul na buhok ay biglang naging parang busog. Parang isang malaking hipon, lumipad siya pabalik. Ang mga damit sa kanyang harapan ay nagkapira-piraso, at ang kanyang dibdib ay duguan din, na para siyang natama ng kung ano. Nakakakilabot. Bang! Bumagsak sa lupa ang katawan ng asul na buhok kasabay ng malakas na kalabog. Ilang saglit siyang nagpumigla sa lupa bago siya tuluyang tumayo ng nanginginig. Vacuum. Kaway ng kamao. Ang asul na balahibo ay tumingin kay Terence nang hindi makapaniwala, na parabang nakatingin siya sa isang halimaw. Noong ginamit ni Terence ang Rising Dragon Fist, hindi ito masyadong inisip ng asul na balahibo. Naisip niya na si Terence ay walang alam sa anumang martial arts, at ito ay para lamang sa palabas. Hindi rin ito ganoon kalakas, kaya hindi masyadong inisip ng asul na balahibo iyon nang sabihin ni Terence na isa itong malaking galaw, iniisip na nagsisinungaling si Terence. Pagkatapos ng lahat, ang mga salitang tulad ng malaking galaw ay madalas na sinasabi ng mga taong naglalaro. Para sa mga tunay na martial artist, ilang tao ang magsasabi sa kanilang mga kalaban na gagamit sila ng isang malaking hakbang. Hindi ba masyadong childish yun? Pagkatapos noon, nang gumamit si Terence ng vacuum wave fist, hindi na ito pinansin ng asul na balahibo. Alam niya na ang vacuum wave fist ay kapareho ng tumataas na dragon fist, pareho silang street bully, at 100% siyang sigurado na nagsisinungaling si Terence. Ngunit, ang hindi niya inaasahan ay ang vacuum fist ni Terence ay talagang may epekto na katulad ng vacuum fist sa laro. Isang galaw lang ay pinalipad na siya, nasugatan na ang dibdib. Pakiramdam niya ay nabali ang ilang tadyang, at nagkaroon siya ng malubhang pinsala sa loob. Hindi siya makapaniwala na ang mga galaw ni Terence ay ang kanyang martial arts. Natutunan ba niya ang mga ito mula sa laro? Gayunpaman, nasa harap niya ang katotohanan, at kailangan niyang paniwalaan ito. Oo, may pangatlong galaw pa. Tinatawag itong tornado kick. Seryosong tumango si Terence, ngunit nakaramdam siya ng kaunting panghihinayang sa loob. Wala siyang sapat na oras, at napakaliit ng energy bomb na nilikha niya. Hindi ito nagdulot ng malaking pinsala sa lalaking may asul na buhok. Gayunpaman, upang makagawa ng isang energy bomb na tulad nito pagkatapos ng mahabang panahon, si Terence ay nasiyahan na. Ang biglang gawing tagumpay ang pagkatalo sa isang hindi magandang sitwasyon kung saan wala siyang alam tungkol sa martial arts techniques ay napakahirap na.
Kung hindi naisip ni Terence ang lahat ng kakaibang pangalang ito, hindi sana madaling masugitan ang asul na balahibo. Tila ang asul na balahibo na ito ay nagpasya na maniwala sa mga salita ni Terence. Sa ganang kanya, ang vacuum wave fist ni Terence ay katulad ng vacuum wave fist sa laro, pareho ang mga ito ay totoong energy fist na lumabas sa manipis na hangin. 1667. Path. Narinig ng asul na balahibo ang ikatlong galaw ni Terence at halos lumuwa ng dugo. Ito pala ay talagang natutunan ng taong ito ang mga trick mula sa laro ng Overlord sa kalye. Hindi na kinaya ng puso ni Bluefer, nagsisi siya at nagalit at the same time. Kung pinaniwalaan niya ang lalaking ito kanina, hindi siya magiging tanga para matamaan ng vacuum wave fist. Ngayon, siya ay malubhang nasugatan, ngunit si Terence ay tila maayos. Kahit na hindi nasugatan ang asul na balahibo, wala siyang kumpiyansa na manalo laban sa kakaibang martial skill ni Terence. Ayaw na niyang kalabanin si Terence ng direkta, magandang galaw, ngunit hindi gumagalaw ang mga bundok at umaagos ang tubig. Magkikita tayong muli sa hinaharap. Hindi na kailangan pang makita ka. Huwag kang aalis ngayon. Sabi ni Terence habang naglalakad patungo sa asul na balahibo. Mula sa pananaw ni Terence, ang asul na balahibo na ito ay isang malaking banta. At si Terence mismo ay alam kung ano ang tungkol sa kanyang martial arts, wala talagang martial arts. Ito ay isang kasinungalingan lamang. Baka pagkatapos na bumalik ang blue-haired guy na ito at isipin ang key point, babalik siya para mag-higanti. Hindi siya bibigyan ni Terence ng pagkakataon. Ang taong ito ay hindi katulad ng Boss York na takot na bugbugin siya ni Terence, ngunit ang taong ito. Sinabi niya na babalik siya para sa higit pa sa hinaharap, kaya paano siya pakakawalan ni Terence? Ayaw payagan ni Terence na bumalik ang taong ito. Ang Hidden House ikaw ay isang pamilyang bihasa sa medisina at alchemy. Maaari silang gumaling sa lalong madaling panahon at bumalik para sa kanya, kaya hindi binalak ni Terence na payagan siyang bumalik. Para sa iba, hindi sila ang nasasangkot, nagmamasid lang sila sa gilid, at walang paraan para malaman nila kung sino si Terence. Kahit na bumalik sila at sabihin sa iba na kilala nila ang tumataas na Dragon Fist at Hadoken, iisipin lang nilang kakaiba ito, at hindi nila malalaman kung ano ang totoong trump card ni Terence. Anak, galing ako sa Hidden House, ikaw at isang mahalagang panauhin ng Hidden House Doran. Mag-isip ka muna ng mabuti bago ka kumilos at huwag mong idamay ang sarili mo sa gulo. Hindi inakala ng asul na balahibo na hindi siya pababayaan ni Terence, at natakot siya. Alam niya ang sarili niyang mga pinsala, at sa kanyang kasalukuyang estado, mamamatay siya kapag sinubukan niyang labanan si Terence. Kung tungkol sa dilaw na buhok at sa iba pa, hindi sila makakatulong sa lahat. Alam ng isang matalinong lalaki kung kailan siya atras, kaya't ang asul na buhok ay kailangang pagbantaan si Terence. Si Terence, sa kabilang banda, ay ang uri ng tao na hindi natatakot sa mga pagbabanta. Isang tagumpay na malakas ka sa paningin ni Terence, ngunit hindi sa puntong manginig siya sa takot. Ang Hidden House Hale, Hidden House Pitts, at Hidden House York ay ginulo lahat, at ang Golden Clock Sect ay pinatay ng sect leader. Bakit sila matatakot sa Hidden House mo ngayon? The Hidden House U was stronger, but Bluefer was just a follower of the Hidden House U. Natakot si Terence na baka makatagpo siya ng problema, kaya mas gugustuhin niyang puntahan muna siya. Oh, kung gayon, hindi kita papatayin dahil narito ka upang ipagdiwang ang kaarawan ng matandang amo ng Hidden House Doran. Gayunpaman, hindi ka makakatakas sa parusang kamatayan. Masisiraan ako ng mukha kung hahayaan lang kita, mahinang sabi ni Terence. Nakahinga ng maluwag ang asul na balahibo matapos marinig ang mga salita ni Terence. Hanggat hindi niya ito pinatay on the spot, kung gayon ay hindi dapat magkaroon ng problema. Ang nakatagong bahay ay mayroon kang maraming bihasang doktor, at maaari silang bumalik at dahan-daang gumaling. Hindi na siya kinakabahan, paano kung pinutol ko ang isang braso ko? Hindi na kailangang dumaan sa napakaraming problema. Nasa harap na ng asul na balahibo si Terence. Bigla niyang inilagay ang kanyang kamay sa ulo ng asul na balahibo at nagpadala ng isang stream ng compressed chi dito. Ang asul na buhok na lalaki ay nakarinig lamang ng mahinang tunog ng kulog at pagkatapos ay nawala ng malay.
Pinasabog lang ni Terence ang mga ugat at sisidlan sa utak ng asul na balahibo. Maliban kung maaayos ito ni Terence, ang asul na balahibo ay magiging tanga sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Young Master, hindi mo alam na ang asul na buhok ay naging tulala, ngunit nakatingin din siya kay Terence ng may galit at galit. 3 beses, 3 sunod-sunod na beses, dumanas siya ng malaking kabiguan sa kamay ng lalaking ito, na naging dahilan ng pagtatampo ni Young Master. At saka, ang magandang babae na iyon sa tabi ni Terence ay nagpapangiti sa kanyang puso. Young Master, nakita mo na ang mundo, ngunit hindi pa siya nakakita ng dalisay at magandang babae tulad ni Josephine. Kahit na nakakita siya ng mga taong magkamukha, ibang-iba ang ugali nila. Paano maihahambing ang mga babaeng may makeup kay Josephine? At kaya, Young Master, na isinumpa mo sa kanyang puso na tuturuan niya ng leksyon si Terence, at kasabay nito, nanumpa siya na kukunin si Josephine. Dinala ni Terence sina Josephine at Trixie sa restaurant, ngunit ang asul na buhok ay nakatayo pa rin doon, hindi gumagalaw. Tinulungan ka ng lalaking may dilaw na buhok na bumangon kay Young Master, at sinabi ng isa pang lalaki na may kulay ube na buhok sa lalaking may asul na buhok, ano pa ang ginagawa mo dito? Young Master, umalis ka na. Bilisan mo at umalis ka. Gayunpaman, hindi gumagalaw ang lalaking may asul na buhok. Sumimangot ang purple na buhok at itinulak ang asul na buhok, ngunit nahulog sa lupa ang asul na buhok. Gulat na gulat ang kulay ube na buhok, ano? Anong nangyayari? Young Master ka? Asul na buhok, siya. Mabilis na sinuri ng lalaking may kulay ube ang hininga ng asul na buhok at nakitang normal pa rin ito. Medyo naghihinala siya, iniisip kung anong meron sa lalaking asul ang buhok. Kung nawala ng malay ang asul na buhok ay dilat pa rin ang kanyang mga mata. Pero kung hindi siya nahimatay, hindi siya magsasalita at hindi kikilos. Huwag kang mag-alala sa nangyari sa kanya. Ibalik muna natin siya. Pinapahiya niya ang sarili niya dito. Young Master, tumingin ka sa karamihan ng tao sa malapit at nakaramdam ng labis na kahihiyan. Siya ang pangalawang Young Master ng Hidden U family, ngunit ngayon ay dumanas siya ng napakalaking kawalan. Isa lang itong malaking kahihiyan. Oo. Mabilis na kinaladkad ng lalaking may purple na buhok at ilang iba pang tao ang lalaking may asul na buhok papasok sa van, at pagkatapos ay nagmamadaling bumalik sa nakatagong pamilya ng Duran kasama si Young Master Yu. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang nakatagong pamilya ng Duran ay nagdaraos ng isang piging ng pamilya. Nasa banquet hall ang tiyuhin ni Young Master. Bagamat sabik na sabik kang pag-usapan ni Young Master ang kanyang mga hinaing, hinintay na lamang niyang bumalik ang kanyang tiyuhin at tiyahin sa guest room. Umupo sina Josiah at Marte sa tabi ni Melba, mukhang reserbado. First time nilang pumunta sa ganoong okasyon, at hindi pa sila nakakakain sa banquet hall ng ganoon kalaking pamilya. Nakita ni Elder Duran na si Josiah at Mrs. Duran ay parehong may imahe ng mga ordinaryong mamamayan, kaya nakahinga siya ng maluwag. Ang mga taong tulad nila ay dapat na madaling pakitunguhan at madaling masiyahan, kaya mabilis niyang binigyan ng senyales ng mata si Elder Duran. Haha, Kuya Jucheng, ayon sa seniority, younger brother ang itatawag ko sa'yo. As an elder brother, wala akong maibibigay sa'yo since first time kitang makilala. Ito ang susi ng villa malapit sa Hidden Duran house natin. Regalo mo. Inilabas ng panganay na kapatid na si Duran ang mga susi ng villa at isang folder na inihanda niya noon at ibinigay kay Nanay Duran. Ito ang kontrata sa pagbili ng bahay at pera para sa bahay. Hindi mo pa nakukuha ang sertipiko ng bahay, kaya ikaw na mismo ang gumawa nito. 1668. Kung nais niyang magbigay ng isang bagay sa isang tao, ang isang bahay na walang pangalan ay natural na pinakamahusay. Kung mayroon na itong pangalan, utang ba ito o regalo? Sa makatuwid, ang panganay na kapatid na si Duran ay espesyal na nakahanap ng bagong bukas na high-end na villa area at bumili ng villa, na hindi kalayuan dito, 100 kilometro lamang ang layo. Ito. Paano ko matatanggap ito? Hindi alam ni Josiah kung ano ang gagawin. Hindi niya inaasahan na bibigyan siya ng Hidden House Duran ng ganoon kalaking regalo. Bagamat alam ni Josiah na sinusubukan siyang pasayahin ng nakatagong pamilyang Duran dahil siya ang ama ni Althea, hindi siya nang ahas na tumanggap ng ganoon kamahal na regalo.
Narinig ni Mrs. Duran ang mga salita ni Josiah at galit na galit. Pinandilatan siya nito at muling sinipa, pagkatapos ay tumayo at kinuha ang susi at folder mula kay Duran boss. Ano ba ang dapat ikahiya? Sinabi na rin ni Kuya Duran na lahat sila ay pamilya, at ito ay isang regalo sa pagpupulong. Kung hindi mo ito tinanggap, hindi mo siya bibigyan ng mukha. At saka, bahay lang ang ibinibigay nila sa atin. Wala yun sa nakatagong pamilyang Duran. Hindi. Ibig sabihin, may bahay na kami sa Starfield. Napakalayo nito, hindi na tayo makakarating dito ng ilang beses sa isang taon, sayang naman. Hindi alam ni Josiah kung paano ipapaliwanag ang sarili matapos mapag-alitan ng kanyang ina. Tama ka. Medyo malayo. Alam ko ang ibig mong sabihin, matandang Duran. Wala tayong sasakyan, ngunit mas madali kung mayroon tayo. Sabi ni Mrs. Duran habang ibinabalik ang susi sa panganay na kapatid na si Duran. Kuya, salamat sa iyong kabaitan, ngunit wala akong kotse, kaya hindi ako komportable para sa akin na pabalik-balik. Hindi alam ng panganay na kapatid na si Duran kung ano ang sasabihin. Itong inang Duran, siya ba ay isang taong hindi pa nakakita ng mundo? Ito ay simpleng nilalamon ang mga tao nang hindi iniluluwa ang mga buto. Bagamat sinabi niyang gusto niyang ibalik ang kanyang mga susi sa ibabaw, ang pangunahing mensahe ay ang kanyang tahanan ay napakalayo at hindi maginhawang pumunta ng walang sasakyan. Nanghihingi ito ng kotse. Hindi ba ito masyadong matako? Ubo-ubo. Nakita ni Elder Duran na ang kanyang panganay na anak ay nakatayo doon na tulala at medyo nababalisa. Kung gusto niya ng kotse, bakit hindi na lang siya bumili para sa kanya? Ang pangunahing punto ngayon ng Hidden Duran family ay ang hirap bumili ng candy gamit ang pera. Oo, kulang ka ng kotse. Hipag, sabihin mo sa akin kung saang kotse mo nagustuhan. Tatawagan ko ang bibilhin mo. Agad na sabi ng panganay na kapatid na si Duran pagkatapos na paalalahanan ng matandang master na si Duran. Matapos marinig ang sinabi ng kanyang ina na pangangikil sa panganay na kapatid na si Duran, biglang hindi napigilan ni Althea na matawa. Ang kanyang ina ay isang henyo, at naalala niya ang sinabi ni Josephine sa kanya noong gabing iyon. Bamantong hininga siya ang kanyang ina ay nagdusa sa kalahati ng kanyang buhay, ngunit ang pagiging sakam ay hindi isang masamang bagay. Sa kasalukuyang sitwasyon sa pananalapi ng Althea, madaling bigyan si Mrs. Duran ng 100,000,000 para gastusin. Nang makita ang kanyang ina na nagsisikap na makakuha ng mas maraming pera, hindi naiwasang malungkot si Althea. Nay, isang kotse, bibilhan kita ng isa. Moldite kang bata ka. Sumabog sa galit si Mrs. Duran. Bakit niya hihilingin na bilhan mo siya ng kahit ano? Gusto ko ng kotse, at kayang-kaya ni Terence. Sinusubukan ko lang mangikil ng mas maraming pera kay pinuno ng Duran, alam mo ba? Hindi niya napigil ang magsabi ng galit, mabait na pag-iisip, paano ito magiging katulad ng pagbili mo? Hindi ba't ito ay katulad ng pagsampal sa kanyang mukha? Hindi ba nila kayang bayaran? Agad na napuno ng itim na linya ang ulo ni Althea. So mali ang binili niyang sasakyan para sa kanya. Hindi niya alam kung paano nakaligtas ang kanyang nakababatang kapatid na si Josephine sa mga taong ito para magkaroon ng napakagandang ina. Buti na lang at paminsan-minsan lang niya na-enjoy ang pakiramdam ng pagkakamag-anak. Kung nanatili siya dito buong taon. Naramdaman ni Althea na siguradong mababaliw siya. Tama, hindi ka namin papayagang gumastos ng pera dito. Naisip ng panganay na kapatid na si Duran, mukhang medyo maayos na ang relasyon ni Nanay Duran at Althea. Kung hindi, sino ang maglalakas loob na sabihin na ang Althea ay isang patay na bata? Kung gayon siya ay magiging isang patay na bata. Ngunit sa sandaling ito, walang sinabi ang Althea, na sapat na upang patunayan ang relasyon ni na Althea at Mrs. Duran. Nabalitaan ko na mayroong isang kotse na tinatawag na Bugatti. Mukhang maganda ito, at kailangan kong i-book ito. Bakit wala tayo nito? Sinabi ni Mrs. Duran pagkatapos ng ilang pag-iisip. Ano? Ang panganay na kapatid na si Duran ay nakatitig sa kawalan at hindi ito masyadong narinig ng malinaw. Karaniwang inilalagay niya ang kanyang isip sa paglilinang, kaya wala siyang gaanong pananaliksik sa mga kotse. Alam niya ang tungkol sa Mercedes-Benz at BMW, ngunit talagang hindi niya alam ang tungkol sa nangungunang brand ng sports car na ito.
Kotse lang yan. Gusto ko. Bakit hindi ako bibili? Sabi ni Mrs. Duran. Ayos lang. Ikaw mismo ang bumili. Bibigyan kita ng card. Sabihin mo sa akin kung magkano ang halaga ng sasakyan at ililipat ko ang pera sa iyo. Hindi ito gaanong pinansin ni Kuya Duran. Magkano ang maaaring halaga ng isang kotse? Iniligtas nito si Mrs. Duran ng maraming problema. Walang masyadong alam si Elder Duran tungkol sa mga sports car, kaya hindi niya alam ang presyo. Wala siyang sinabi. Tanging ang bibig lamang ni Gentry ang kumaibot. Tumingin siya kay Nanay Duran at naawa sa kanyang ama. Tapos na. Ito ay masama. Hindi alam ng panganay na kapatid na si Duran ang presyo ng Bugatti, ngunit alam ni Josephine Eggsy. Narinig niyang pinag-uusapan ng mga tao ang tungkol sa kotseng ito noong nakipag-ugnayan siya sa iba pang nakatagong mga maharlikang bahay. Nabalitaan niya na 3 lang ang ginawa sa buong mundo, at bawat isa ay nagkakahalaga ng 25 milyon. Ito ang pinakamahal na kotse sa lahat. Alam lang ni Mrs. Duran ang tungkol sa kotseng ito. Narinig niya ang apo ng matandang babae na nagbebenta ng mga pakwa na pinag-uusapan ito sa kanyang mga kaklase. Isa ito sa pinakamahal na sasakyan sa mundo, at nagulat si Mrs. Duran sa presyo. Kaya, naalala ni Mrs. Duran ang pangalan, at hindi niya inaasahang gagamitin ito. Masarap daw magtsismisan. Kung hindi niya alam ang tungkol sa kotse na ito at sinabi lang na ito ay isang Mercedes-Benz o BMW, paano siya magkakaroon ng napakaraming pera? Mukhang 25 milyon ang halaga ng sasakyan na yan. Hindi ko alam kung makakapag-book ako, pero ayos lang, bigyan mo lang ako ng 50 milyon. Siguradong sapat na sa insurance at buwis, pero para safe, 100 milyon ayos na rin. Sabi ni Martha Duran. Masasabi niyang sinusubukan ng panganay na kapatid na si Duran na pasayahin si Althea, at si Althea ang kanyang anak. Kung hindi niya ito sinamantala ngayon, kailan pa niya gagawin? 100 milyon. Ga! Halos lumuwa ang mata ni Kuya Duran. Gumastos siya ng halos 100 milyon sa isang villa dati, at ngayon gusto niyang gumastos ng 100 milyon sa isang kotse. Akala niya ba bangko ang bahay niya? Kahit ang pamilya ng may-ari ay walang labis. Kahit na sila ay isang nakatagong noble house, ang kanilang taunang kita ay hindi gaanong malaki. 200 milyon na wala ng ganun-ganun lang, parang tubig talaga ang ginagastos nila. Nagsalubong ang mga kilay ni Elder Duran. Kailangan niyang aminin na walang awa ang babaeng ito. 1669. Ang mga salitang binigkas ay parang tubig na ibinuhos. Ang panganay na kapatid na si Duran ay hindi nawala ang kanyang pagtitimpi. Pagkatapos ng ilang malalim na paghinga, sinabi niya, okay, hihilingin ko sa isang tao na ilipat ang 100 milyong dolyar sa aking hipag bukas. Maaari mong i-order ang kotse na iyon. Nang matapos ang party, hinawakan ni Mrs. Duran ang mga susi at bank card sa kanyang mga kamay. Habang tinitingnan niya ang mga ito, mas nagustuhan niya ang mga ito. Siya ng isang maliit na himig at labis na masaya. Sa pagtingin sa kanyang ina, hindi alam ni Althea kung ano ang sasabihin, ngunit humanga siya sa kanyang husay sa pakikipagnegosasyon. Kung sakaling gumana muli ang susi ng ice pala sa ibang tao, hahayaan na lang niya si Mrs. Duran na makipag-ayos, at masusulit niya ito. Buntong hininga, sinamantala mo siya. Kinuha mo na ang kotse at ang bahay. Hindi ka ba magdudulot ng gulo kay Althea? Mas naisip ito ni Josiah. Kung sasamantalahin mo ang mga ito, kailangan mong humingi ng tulong sa Althea. Kaliit lang na pera. Wala lang. Ayaw ni Althea na mag-alala ang kanyang ama, kaya mabilis siyang nagdagdag. Dagdag pa, ganito ang ginawa ng Ice Palace, hindi kanila pinilit na ibigay ito kung gusto mo, at hindi kanila pinilit. Hindi ba't pareho ito sa pansubok na deposito? Imposibleng gumawa ng anumang pangako ang Althea sa nakatagong pamilya ng Duran sa halagang 200 milyong dolyar. Tingnan mo, dahil sinabi ni Althea, siguradong ayos lang. Maghahanap ako ng ahente na magbebenta ng bahay bukas, at aalis tayo pagkatapos ng kaarawan ni Kuya Duran. Sabi ni Duran. Ibenta. Lalong natulala si Josiah. Bakit binibente pa ang bahay na ito? Kung hindi mo ibebenta, pagkatapos ay itago mo ito para sa mga bata. Sino ang pupunta dito ng walang kabuluhan?
Sa tingin mo ba ay gusto ko talagang bumili ng kotse? Nakatira kami sa aming bagong bahay, anong ginagawa mo dito? Kukunin natin ang pera at babalik para magsaya sa buhay. Isa na akong mayaman na babae ngayon. Mrs. sabi ni Duran. Hahaha. Hindi napigilan ni Althea na matawa nang marinig ang mga salita ng kanyang ina. Nakakatawa talaga ang nanay niya. Kasabay nito, sa nakatagong silid ng iyong pamilya, si Young Master ay nakahiga sa kama. Tiningnan niya ang kanyang tiyuhin na si Sebastian at ang kanyang tiyahin na si Maxine na may masakit at maingat na mukha. Anong nangyari? Paano nangyari ang ganoong kalaking insidente? Sino ang nakaaway mo? Dumedalo lang ako sa isang handaan, paano ako napunta sa ganito? Inis na inis ang panganay na anak ng Yu family na si Sebastian. Masyadong magaling manggulo itong pamangkin niya, diba? Hindi lang sila gumawa ng gulo, pati sila ay binugbog ng ganito. Ang nakatagong mukha ng pamilya mo ay tuluyang nawala. Sige kuya, huwag muna nating pag-usapan ang tungkol kay Pancho. Tanungin muna natin kung ano ang nangyari. Ikinaway ni Maxine ang kanyang kamay. Mahal pa rin niya ang kanyang pamangkin, Young Master Yu, higit pa sa pagmamahal niya sa anak ni Sebastian. Kaya pala hindi mo dinala si Sebastian sa pagkakataong ito at dinala mo na lang si Young Master. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na ang tamang Pancho ay isang manggugulo. Nagkaroon siya ng conflict sa isang tao pagdating niya. Tito, tita, hindi mo ako masisisi dito. Kailangan mo akong tulungan. Pancho said with a bitter face, you guys went to eat. Gusto rin naming lumabas para kumain, kaya lumabas kami. Sa entrance ng isang restaurant, may nakasalubong akong kakilala. It was actually a girl I liked, so I went to hello to her. Pero pinigilan ako ng bayaw niya at sinabihan pa akong magwala. Naisip ko kasi na galing ako sa Hidden House U and I'm here to attend the Hidden House Tang's birthday banquet. I should keep a low profile and not be too high profile, kaya hindi ko siya pinansin. Sa huli, diretso siyang kumilos at napilayan ang mga binti ng pamangkin ko. Seryoso ka? Hindi ka nagsisinungaling? Tiningnan ka ni Sebastian Pancho at nakakunot ang noo niyang tanong. Ang mga tao sa paligid ko ay maaaring maging saksi ko. Maaari mo silang tanungin, tiyuhin. Medyo pinalaki ni York Pancho, ngunit karamihan ay tama siya. Sadyang hindi niya kakilala si Josephine, ngunit walang makapagpapatoto tungkol doon. Pamilya Master, pangalawang Young Master, tama ka. Ganito talaga ang sitwasyon noon. Napakabastos ng taong iyon at direktang napilayan ang mga binti ng pangalawang Young Master ng kanan. Hindi na nakatiis ang lalaking kulay lila at tuturuan na sana siya ng leksyon, ngunit hindi niya inaasahan. Na hindi niya pala kalaban. Ngayon, hindi alam ng lalaking maputi ang buhok kung ano ang problema niya. Para siyang napizes at hindi gumagalaw. Mabilis na paliwanag ng lalaking dilaw ang buhok. Ano? Ang purple hair ay isang Earth Class early phase, at hindi siya ang kapareha niya. Natigilan si Sebastian, at biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha niya. Ang taong iyon ay isa ring Earth Class early phase, at ang kanyang mga kasanayan ay tila napakataas, kaya ang antas ng dilaw na buhok na lalaki ay masyadong mababa, at hindi siya maaaring matuto ng anumang mga kasanayan, kaya wala siyang masyadong alam tungkol sa mga ito. Hindi ito isang bagay na kailangang malaman ng isang Golden Class Master na tulad niya. Isang Earth Class. Earth Class. Ano ang pangalan at background ng taong iyon? Nandito ka rin ba para ipagdiwang ang kaarawan ng pamilyang Duran? Tanong ni Sebastian pagkatapos ng sandaling katahimikan. Ang taong iyon ay tinatawag na Terence, ang babaeng kilala ko ay tinatawag na Josephine, si Terence ay bayaw ni Josephine. Mukhang hindi sila mula sa mga marangal na pamilya. Ano? Bago ka makapagsalita ng kahit ano, ikaw Xiaoxin ay sumigaw sa alarma. Anong problema, little sister? Malakas ba ang background ng mga taong ito? Nadurog ang puso ni Sebastian nang makita ang reaksyon ng ate niya. Kung talagang may background ang mga taong ito, malamang na nagdusa siya para sa wala. Bukod dito, Xiaoxin or Maxine?
Mahirap sabihin kung ang kabilang partido ay mahihirapan pa rin sa kanya. Hindi ako sigurado tungkol sa Terence na iyon, hindi ko pa siya narinig, ngunit itong si Josephine. Siya ay may maraming background. Hindi napigilan ni Maxine na mapangiti nang may puot sa pagbanggit kay Josephine. Siya ang biological na anak ng B*H na iyon, Melba. Ano? Anak siya ni Melba. Huminto ka Sebastian, kung gayon hindi ba? Kapatid na babae ng Sectmaster. Siya iyon. Kung sinakal ko lang siya hanggang mamatay noon, hindi na sana gaanong gulo. Malamig na sabi ni Maxine. Buti na lang. Anak siya ni Melba, kaya hindi ito isang malaking problema. Ang pangunahing bagay ay, sino ang kanyang kapatid na babae at bayaw? Ang kanyang bayaw ay isang Earth class. Sa pagkakaalam ko, lumaki siya sa pamilya ng isang karaniwang tao. Paano niya nakilala ang isang cultivator? Mahirap sabihin, ngunit kung totoo ang sinabi ni Pancho, kung gayon kami ay nasa panig ng katwiran. Naunang umatake ang kabilang partido, kaya hindi kami mananagot para dito. Dagdag pa, mayroon silang Ice Palace na sumusuporta sa kanila, ngunit mayroon tayong Sky Elixir Sect, hindi ba? Hindi ba sinabi ng emissary mula sa Sky Elixir Sect na pupunta siya rito para tulungan tayo? Tumango si Sebastian matapos marinig ang sinabi ng ate niya. Sa katunayan, kung ang bagay na ito ay talagang tulad ng sinabi mo Pancho, hindi mo masisisi ang iyong pamilya. Ang kabilang partido ay masyadong walang galang at masyadong mapagmataas. Siya pa rin ang biktima. Coiling Tiger, nagsasabi ka ba ng totoo? Hindi ka nagsisinungaling. Tanong ni Sebastian. 1670. Tito, paano ako magsisinungaling? Malaking bagay ito. Mabilis na sabi ni Pancho. Ngunit, kahit na ang bahay ay may suporta sa iyo ng isang sinaunang sekta, hindi nila tayo tatayo at sasalungat sa palasyo ng yelo para sa isang bagay na tulad nito hindi sila maaaring maliitin. Napabuntong hininga ka Sebastian. Alam ni Right Pancho na hindi siya tatayo ng kanyang tiyuhin kapag nabalitaan niyang kamag-anak sila ng Ice Palace kahit na may Sky Elixir Sect siya, isang sinaunang sekta, na nagbabantay sa kanya, hindi sila lalaban sa Ice Palace para sa isang bagay na kasing liit nito iyon ay hindi makatotohanan. Gayunpaman, hindi siya handa na mawala. Naisip niya ang magandang mukha ni Josephine at ang makapangyarihang background nito. Umiwas siya ng tingin at nag-isip ng plano. Tita, matagal ko nang kilala si Josephine, at gusto ko siya. Maaari mo bang hilingin kay tiyuhin na gumawa ng desisyon at hayaang pakasalan ko siya? Sa ganitong paraan, ang bagay na ito ay maaaring ituring na naging pagkakaibigan ng puot, at ang aming pamilya ay hindi nagdusa ng anumang pagkalugi sa mukha. Ito ay naging kasal sa pagitan ng mga kamag-anak. Ang mga nakaraang bagay ay ganap na hindi pagkakaunawaan. Matapos marinig ni York Pancho ang tungkol sa background ni Josephine, ang kanyang orihinal na plano ng pakikipaglaro sa kanya ay agad na naalis sa kanyang isipan. Ang iniisip niya ngayon ay kung mapapangasawa niya si Josephine, magiging kahanga-hanga siya. Una, si Josephine ay kapatid ng Sectmaster, at pangalawa, siya ay anak ng kanyang tiyuhin. Ang ibig sabihin nito ay mayroon siyang parehong Hidden House Duran at suporta ng Ice Palace. Sa sobrang lakas ng background, siguradong babarilin mo ang posisyon niya sa Hidden House. Kung may boyfriend ba si Josephine o wala, hindi niya inisip iyon. Naramdaman niya na kung may boyfriend si Josephine, tiyak na isasama siya nito. Hindi niya makakasama ang kanyang ate o bayaw. Kaya naman hindi siya nagdalawang isip na gawin ang kahilingang ito. Ang kahilingan ni Pancho ay nabigla kay Sebastian Mo at ni Xiaoxin. Ang dalawa sa kanila ay agad na nagsimulang kalkulahin ang mga kalamangan at kahinaan ng bagay na ito. Siyempre, magandang bagay na hayaan ang anak ni Kuya Duran na pakasalan ka ni Pancho. Pancho. Sa ganitong paraan, ang Hidden Yu family at ang Hidden Duran family ay magiging mas malapit na magkakaugnay at magpapatibay sa kanilang kooperatiba na relasyon. Gayunpaman, ang kinatatakutan mong Sebastian ay ang ibang background ni Josephine, na kapatid ni Chingching Althea.
Ang background na ito ang nagparamdam sa kanya na ang posisyon ng kanyang anak bilang young master ay pinagbantaan kung talagang pakakasalan niya si Josephine, sa suporta ng Ice Palace, ano ang gagawin niya kung gusto niyang makipagkumpetensya para sa posisyon ng ulo. Ikaw naman Maxine, pareho siya ng iniisip mo kay Sebastian, pero ang mga magagandang benepisyo lang ang inisip niya. Kung sino ang young master ng Hidden U family, wala itong kinalaman sa kanya. Matapos mag-isip ng mahabang panahon, Sebastian ay nagpasyakang tanggapin ang mungkahi ni Pancho. Kahit na ang Pancho ay may suporta ng Ice Palace, hindi ito mahalaga. Ang Hidden House mo ay isang nakatagong bahay na nakatuon sa alchemy. Ang pangunahing taga-suporta ay ang sinaunang Sky Elixir Sect, at malaki ang pag-asa nila sa kanyang anak na si Panlong. Sa suporta ng sinaunang Sky Elixir Sect, natural lang para sa kanyang anak na maging susunod na pinuno ng Hidden House mo. Gayunpaman, sa pamilya, maaari siyang makapasok sa nakatatandang konseho. Sis, sa palagay ko ay hindi masama ang pagkoilang sa mungkahi ni Tiger. Ang nakatagong bahay namin ikaw at ang Hidden House Duran ay mga in-laws, at kung ang Coiling Tiger ay magpapakasal kay Josephine, mas magiging malapit tayo sa isa't isa. Buti na lang. Ikaw Sebastian ang gumawa ng desisyon niya. Palagay ko rin. Kakausapin ko ang panganay na kapatid na si Duran tungkol dito ngayong gabi at hayaan siyang ipahayag ang kasal ni Pancho sa piging ng kaarawan ng matanda. Tumanggo si Maxine bilang pagsang-ayon. Maraming salamat kay Tito at Tia sa iyong tulong. Tuwang-tuwa si Pancho yang nabawi niya ang mukha niya ngayong ikinasal na siya kay Josephine, at lahat ng nangyari sa nakaraan ay magiging hindi pagkakaunawaan. Sige, titingnan ko muna yang paa mo. Ikinaway ni Sebastian ang kanyang kamay at ibinaba ang kanyang ulo para suriin ang kanang binti ni Pancho. Gayunpaman, pagkatapos ng ilang sulyap, casual niyang minasahe ang kanang Pancho ng ilang beses. Pagkatapos, naglabas siya ng isang bote ng medicinal pill mula sa kanyang dibdib, kumuha ng isang tableta, at iniabot ito sa kanang Pancho. Ang mga acupuncture points sa iyong mga binti ay nasil na. Nailabas ko na ang karamihan sa kanila sa pamamagitan ng pagmamasahe sa iyo. Kailangan mo lang uminom ng tendon soothing at blood promoting pill na ito. Oo, salamat, Tito. Mabilis na kinuha ni Pancho ang elixir na binigay ni Sebastian mo sa kanya, at agad niyang naramdaman ang pagbabalik ng pakiramdam sa kanyang mga binti. Pagkatapos kitang makita si Pancho, tumayo si Sebastian at pumunta para tingnan ang mga sugat ng asul na buhok. Ang asul na buhok ay isang Earth Class Master, at siya ay itinuturing na Master sa Hidden House mo. Kung maiiwasan niyang mawala siya, dapat niyang subukan ang lahat para hindi siya mawala. Kaya, walang pakialam si Sebastian kung ang asul na buhok ay pinagkakatiwalaan mo ni Pancho o hindi. Siya ang pinuno ng bahay ngayon, at kailangan niyang isaalang-alang ang pangkalahatang sitwasyon ng buong bahay. Kung naging mas malapit ang Hidden U family at ang Hidden Duran family, walang alinlangan na katumbas ito ng relasyon ng dalawang pamilyang sumusulong pa. Sa katunayan, maraming beses, ang kasal sa pagitan ng mga pamilya ay para lamang makita ng iba. Hindi mahalaga kung sila ay kapaki-pakinabang o hindi, ngunit sa mga mata ng mga tagalabas, ang dalawang pamilya ay natural na pagbutihin ang kanilang lakas kapag sila ay nagsanib puwersa. Ang mga pamilyang gustong maging kaaway ng Hidden House na ikaw at ang Hidden House Duran ay kailangang mag-isip ng mabuti. Nang hawakan ng kamay ni Sebastian ang meridian ng lalaking may asul na buhok, laking gulat niya. Nasugatan ng husto ang ulo niya. Gayunpaman, pagkatapos itanong ito, si Sebastian mismo ay umiling dahil kitang-kita sa isang tingin kung nasugatan ang ulo ng asul na buhok o hindi. Ang mga sugat ng asul na buhok ay pangunahing nakatuon sa kanyang dibdib, at walang anumang pinsala sa kanyang ulo. Gayunpaman, ang mga resulta ng inspeksyon ay nagparamdam sa iyo ng kakaibang pakiramdam si Sebastian. Bagamat nasugatan ang dibdib ng lalaking may asul na buhok, na may ilang bali ng tadyang at ilang belang meridian, hindi ito masyadong mahirap na pagalingin. Hanggat umiinom siya ng meridian opening pill at nakapagpahinga ng maayos, mababawi niya ang kanyang lakas ng walang anumang problema. Bagamat bihira at mahalaga ang nerve opening pill, iyon ay para lamang sa ibang mga nakatagong pamilya.
Bilang isang pamilyang alchemy, natural na hindi ka magiging maramo sa hidden house sa isang tableta na nagbubukas ng ugat. Ikaw Sebastian ay nagkaroon ng pagkakataon na pinuhin ang pil na ito, ngunit ang pagkakataon ay nakakaawa na maliit. Gayunpaman, maaaring pinuhin ito ng matandang master ng iyong pamilya, at ang rate ng tagumpay ay humigit kumulang 50%. Ang hidden house mo ay pinahahalagahan pa rin ang Earth-class masters tulad ng asul na buhok na nagbibigay sa kanya ng Meridian opening pill noong siya ay nasugatan ay hindi isang malaking bagay. Gayunpaman, ang pangunahing problema ngayon ay hindi ang pinsala sa kanyang dibdib, ngunit ang kanyang ulo. Si Sebastian ay bihasa sa alchemy at mga medikal na kasanayan, kaya makumpirma niya ang pinsala ng asul na buhok sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang tunay na enerhiya upang suriin ang kanyang katawan. Ang mga meridian sa dibdib at ulo ng asul na buhok ay nakaharang lahat, at tila mas seryoso ang mga ito kaysa sa kanyang dibdib. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.